Nasa full-scale war mode ngayon ang Iran, mga kapatid. Yan ay ayon mismo sa Iranian President Masoud Pezeshkian. No, nasa full-scale war daw sila, mga tol, laban sa Amerika. Pag-usapan natin to, mga kapatid, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel. At trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, mga kapatid. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ngayon sa update sa mga nangyayari ngayon dito sa Middle East. Partikular sa nangyayaring sagupaan ngayon sa pagitan ng Iran at saka ng Amerika. Ayon sa Iranian President Masoud Pezeshkian, nasa isang full-scale war ang Iran, no? Kumbaga nasa battle mode talaga sila. Laban sa Estados Unidos, sa gitna yan, mga kapatid, ng nagpapatuloy na palitan ng mga pag-atake. Eto, panoorin natin tong Net 25 muna ngayon kasi meron pa tayong papanooring isa mamaya, no? So, samahan ninyo ako. Nasa isang full-scale war ngayon ang Iran laban sa Estados Unidos. Yan po ang binigyan diin ni Iranian President Masoud Pezeshkian sa patuloy na mga palitan ng missile strikes ng Tehran at Washington sa Middle East. Sa madaling salita, mga kapatid, yung usaping negosasyon ay tila ba nakatago na, no, sa loob ng baul, no? Kasi wala na 'yon. Sa ngayon, no, kahit nasabihin ng Amerika na open sila sa negosasyon, kahit sabihin ng ibang mga official ng Iran na open sila sa negosasyon, sa ngayon kasi naka full scale war sila. Kumbaga talagang sila, dun yung focus nila. No, nandoon sila ngayon sa pag-atake o sa pakikipagdigma dito sa Estados Unidos. Ayon pa sa Pangulo ng Iran, hindi basta-basta ang naging giyera ngayon ng Iran laban sa Estados Unidos. Anya, pumasok na rin sa tinatawag nitong hybrid war ang Estados Unidos, kung saan pati ekonomiya at gobyerno ay damay na rin sa digmaan. Hybrid war. Sa kabila nito, nanindigan si Pezeshkian na protektado ng Tehran ang karapatan at interes ng bansa sa pakikipagnegosasyon nito sa Washington, kabilang ang Memorandum of Understanding na nilagdaan noong June 18. Hindi, yun naman, talagang understood yun, mga tol. Sa kahit anong bansa naman, talagang uunahin mo yung interest mo, no? Yung kumbaga, yun yung ipaglalaban mo. Kahit umabot pa yan sa kung ano, ang interest mo pa rin ang ipaglalaban mo. Pero may mga bagay kasing nakukuha sa negosasyon kung saan ka mas magiging panalo. Kung ilalaban mo yung interest mo, ang kapalit naman yun is nasa risk o nasa alanganin yung lagay ng bansa mo, medyo may bibitawan ka ng konti. May kipagnegosasyon ka talaga. Pero pag naman, inilaban mo pa rin yung interest mo kahit na alam mong may posibilidad na ganito nga ang mangyari, medyo na yon, mga tol, alanganin yung lagay na yon. Pero sa palagay ko, mga tol, etong Iran hindi na nila iniisip yung mga bagay na ganun. No? Kahit nga katulad nung sinasabi natin nitong mga nakaraan na tila ba dehado ang Iran pagdating dito sa labanan. Kahit sabihin natin napakarami nilang missile at malakas talaga ang Iran, hindi naman natin maitatanggihan. Yung puso nila, mga tol, pagdating dito sa labanan na to talagang all out, no? Pero ang nga lang sa kanila, ang kaya lang nilang patamaan dito is yung mga military base ng Amerika. Pero samantalang ang Amerika ang tinatarget sa kanila, yun nga tulad nung sabi nung hybrid na ekonomiya, gobyerno at saka yung mismong bansa nila. Sa mga missile, sa sanctions, di ba? Medyo tatamaan nila ng missile yung mga base militar ng Amerika, pero ang kapalit naman nun is 3 ulit, no? Sanctions, ekonomiya, 'di ba? Mga military base, nuclear power plant, mga bridge, tulay, facilities, yun yung mga tinatamaan sa mismong loob mismo ng bansa nila. Kaya doon sila nagiging dehado, samantalang ang Amerika layo.
Ngunit kahit nakikipagdigma ang Iran ay hindi nito inaalis ang diplomasya para makamit ang kapayapaan sa rehiyon. Kinumpirma naman ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghei na muling nakatanggap ng bagong proposal ang Tehran mula sa mediators. Kabilang narito ang ikinakasang 10-day ceasefire at muling pagsasaayos ng US-Iran negotiations ng Qatar. Mananatili rin anya ang mga pagganti ng Iran laban sa US kung itutuloy nito ang mga paglabag sa mga napagkasunduan ng dalawang bansa. So yun yung proposal, no? 10-day ceasefire daw sabi. Pero mga kapatid, eto, meron ako nakitang isang balita mula naman dito sa UNTV News and Rescue. Nanindigan si US President Donald Trump na hindi pa siya tapos sa mga pag-atake sa Iran. No, sabi rito, hindi pa tapos si US President Donald Trump sa pag-atake sa mahalagang pasilidad ng Iran. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung mga mahahalagang pasilidad, di ba? Pwedeng communication tower, mga launcher nila, o kaya yung mga building. Minsan nga nadadamay pa pati yung mga public hospital, government hospital, tapos yung mga bridge tulay, yun yung mga mahalagang pasilidad eh. So ito, panoorin natin, wala naman to sa UNTV. Sa pagharap ni U.S. Secretary of War Pete Hegseth sa U.S. Senate of Appropriation Committee, naging sentro ng talakayan ang lumulobong gastos ng bansa sa nagpapatuloy na digmaan laban sa Iran. Dito naman talagang bumubuhos din ng Amerika, lumulobong gastos ng bansa nila. Lumabas sa pagdidig ng umabot na sa $37.5 billion ang halaga na nagastos ng Estados Unidos sa digmaan, bukod sa $67 billion na hinihingi ng kagawaran na karagdagang pondo para suportahan ang laban. Grabe, no? $37.5 billion na nagagastos nila. Ito yung kayamanan, mga tol, yung net worth na ni sa panaginip mo, parang alam mo ang hirap abutin, imposibleng abutin, kasi ang makakaabot lang nito yung talagang mayroong malalaking negosyo ng pambuong mundo, no? 37.5 billion. Diba? Higit pa yan sa kayamanan ng higit pa yan sa kayamanan ng pinakamayamang tao rito sa Pilipinas, at saka higit pa yan sa utang ng Pilipinas, mga tol eh. Grabe. Mariing kinestyon ng ilang senador ang karagdagang pondo at iginiit na dapat nang tapusin ng pamahalaan ng digmaan sa halip na patuloy na palawakin ang mga operasyong militar. Taxpayers money yan, no? Wala. Hindi naman tayo taga dyan eh. Di taxpayer nila yan. Your characterization of this incredible effort as a failure is reckless. And I think it's irresponsible. And I think it smears the sacrifice of the troops that are out there making on behalf of the American people to ensure that Iran never gets a nuclear weapon. Shame on you and others who call this a quagmire and a failure, and then you want to turn around and say you support the warfighter. Either you do or you don't. Sa kabila ng malaking gastos, naniniwala si US President Donald Trump na hindi totoo Ganun magsagutan sa kanila, no? Shame on you if you think this is a failure. Mga ganun sagutan dito, yes, your honor. Yes, honor. Diba? Mga ganun dito. Sa kabila ng malaking gastos, naniniwala si US President Donald Trump na hindi totoong ayaw ng mga Amerikano sa giyera. Git niya, ang hindi gusto ng mga ito ay ang mataas na presyo ng gasolina at hindi ang digmaan sa Iran. Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. Kahapon, muling nagsagawa ng pag-atake ang US Central Command o CENTCOM sa ika-11 magkakasunod na gabi. Kabilang pa rin sa kanilang tinarget ang mahalagang military facilities ng Iran, kasama na ang ilang port at telecommunication system. Naglunsad din ng Iran ng mga pag-atake sa mga kaalyadong bansa ng US sa Middle East, gaya ng Kuwait, Jordan at Qatar. Una nang sinabi ni Trump na hindi pa siya tapos sa Iran at ipagpapatuloy pa ang mga operasyong militar laban dito. So sabi ni Trump, ang mga Americans daw ay hindi naman ayaw sa gera. Ang ayaw daw nila is pagtaas ng gasolina. Pero kung naaalala ninyo, si Trump din mismo may sabi dati na hindi naman daw sila apektado sa pagsasara ng Hormuz. Kasi hindi naman daw sila dun umaasa ng kanilang langis. Ewan ko ngayon. Ngayon, kung hindi gusto ng mga Americans ang pagtaas ng price, dapat hindi tumataas ang presyo ng gasolina sa kanila kasi nga hindi naman sila apektado dun sa Hormuz. Baka apektado talaga sila dati pa, no? Hindi natin alam kung saan sila kumukuha ng nila. Basta alam ko meron silang sariling oil facilities eh.
Pero, syempre, yung mga sumuporta kay Trump, kaya nga siya nanalo mas maraming bumoto sa kanya Yung mga mga voters niya, yung mga talagang ni Trump, taga-suporta niya, susuportahan din si Trump kung ano man yung ipinaglalaban ni Trump. Kung halimbawa, digmaan, di ganun. Kasi gano'n naman talaga sa 'di ba, politics at gano'n din naman talaga sa mga sumusuporta. Kaya nga minsan nagkakaroon ng bulag na suporta, parang gano'n. Kahit na sabihin nating tama o mali na yung ginagawa ng kanyang sinusuportahan, wala na siyang pakialam doon basta sinusuportahan niya yun all the way. No, parang gano'n, no? Tuloy natin 'to. So if we left right now, it would take around 20-25 years to rebuild. Okay? And we're not finished at all. But if we left right now, it would take them a long time, years to rebuild. But we're not leaving right now. Malinaw yun, Hindi na natin na-elaborate pa. So we've had a big impact on Iran. Sa kanyang Truth Social, nagbabala ito na sa bawat pag-atake ng Iran sa mga barko sa Strait of Hormuz ay gagantihan ito ng US sa pamamagitan ng pagbomba sa mga tulay o power plants ng bansa. Kasunod nito, muli ring binigyang diin ni Trump ang banta nitong atakihin ng Pickaxe Mountain o Kolang Gazla, isang underground facility na pinaghihinalaang kinaroroonan ng mga nuclear facilities ng Iran. Ooh. Bilang tugon, nagbabala ang Iran na ituturing nitong pagpapalawak ng digmaan ang anumang pag-atake sa Pickaxe Mountain at gagantihan nito ang lahat ng interes ng Estados Unidos, mga kakampi at taga-suporta nito. Sa Bantaan, babalaan. kabila ng patuloy na paglalabanan, nananatiling bukas ang Estados Unidos sa diplomasya. Gayunman, git ni US Secretary of State Marco Rubio, kailangan tuparin ng Iran ang mga pangako nito kung nais nitong makabalik sa negosasyon. So, ang kailangan lang din naman talagang gawin ng Iran, 'di ba? Binigyan na sila ng ng US itong nakaraan, 'di ba? Meron silang provision. Meron silang kasunduan dun sa Memorandum of Understanding. Ang Iran ang mangangasiwa dito sa Strait of Hormuz para sa ligtas na pagdaan ng mga barko. Siguro ang kailangan na lang din baguhin ng Iran para matigil na itong digmaan na to is yung pagiging marahas nila sa mga barkong dumadaan. Kasi maraming options silang pwedeng gawin Pwedeng nilang hulihin, isis, pero wag nilang pasasabugin, wag nilang aatakihin. Kasi pag ginawa nila yon, babalik ulit tayo sa ganitong sitwasyon, which is palagay ko hindi rin nauunawaan ng Iran na ganun din yung gustong mangyari ng US at nagmamatigas sila. Hindi, wala kayo dapat pakialam kasi ganun yung sinasabi ng Iran Hindi daw dapat nangingialam ang US kung paano nila pinapatakbo paano nila pinangangasiwaan itong Strait of Hormuz. No, pero kung kayo tatanungin, bilang mga manonood at bilang kasama na natin sa ating kwentuhan, usapan, talakayan, sa tingin nyo ba kailangan talagang baguhin ng Iran yung kanilang pangangasiwa dito sa Strait of Hormuz at bawasan nila hindi bawasan alisin talaga nila yung pagiging marahas nila na kapag lumabag sa kanilang tuntunin o sa kanilang patakaran yung mga barko basta-basta na lang nilang aatakihin at pasasabugin. Ano sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayong magbigay ng komentaryo, pwede kayong magbigay ng inyong sariling saloobin ng inyong sariling komentaryo sa comment section sa ibaba. Alright, hanggang sa muli mga tol. Maraming salamat. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.